Should you buy the Yamaha Lexi 155 or should you wait for the Honda Vario Evo 160? Mga bossing, magandang pag-usapan to. Si Yamaha Lexi na ba yung bagong motorsiklo mo or mag-aantay ka pa kay Honda Click Evo 160? Kasi alam naman natin nakakalabas lang nito sa Honda Indonesia. Kaya naman pag-usapan na natin ang kanilang side-by-side comparison, specs and key features at saka yung final thoughts natin about these motorcycles. Bago naman natin unahin dyan ang side-by-side comparison, gusto kong malaman nyo na si Yamaha Lexi is merong introductory price of 99,900 pesos, samantalang si Honda Click 160 is wala pa dito sa Pilipinas. When it comes to colors and variants naman, meron tayong isang variant lang na dumating dito sa Pilipinas kay Yamaha Lexi na meron itong dalawang kulay, samantalang kay Honda Click 160 is meron itong dalawang variants at meron itong tiga-apat na colorway sa kanilang variants each. Makikita natin dito kay Honda Click 160 meron tayo ditong 4 colorways each for the ABS variant, tapos 4 colorways din for the CBS variant. And I'm not gonna name this all lang din naman kasi there's a high chance na hindi rin din naman ito dadating tong mga colorways na to dito sa Pinas. Samantalang kay Yamaha Lexi, mga bossing, makikita natin dito that meron itong black at saka matte green na colors dito sa Pilipinas. Now, when it comes to headlight, makikita natin dito that both of these motorcycles naman is meron ng LED headlight. So goods tayo dyan when it comes to technology. Same as well sa kanyang rear light. Now, when it comes to instrument panel naman, makikita natin dito that they both have the same na LCD digital display. And makikita mo dito for Honda Click 160, wala masyadong changes. Kamukha niya pa rin ang instrument panel ni Honda Click 160 at saka ni Honda Giorno. Pero if makikita natin dito for the Honda Click 160, dito siya lumamang kasi meron na itong smart key system. If keyless remote system ang pag-uusapan, tapos naka-shutter key system lang for the Yamaha Lexi. Again, lamang ulit dito si Honda Click 160 na merong 18 liters of utility box or underseat compartment, samantalang kay Yamaha Lexi is 12.8 liters lang ang capacity nila. So makikita natin dito na pwede magkasya ang half-face helmet dito for the Honda Click 160, samantalang kay Yamaha Lexi is yung mga smaller na half-face helmet yung pwede magkasya dito. Now, when it comes to charging port naman, we're glad to see here that the Honda Click 160 is lumamang na compared before kasi naka USB Type-C na yung upgrade dito sa kanyang charging port, samantalang kay Yamaha Lexi is USB Type-A pa rin yung kanyang USB charging port. Pero if wheel type naman yung pag-uusapan, makikita natin dito that for both of these motorcycles, naka-mags yung wheel type natin dito. So forma wise, goods tayo dito. Fuel tank capacity naman, lamang dito si Honda Click 160 ulit na merong 5.5 liters of fuel tank capacity, and for the Yamaha Lexi naman is 4.2 liters. Pareho nga pala silang nasa underseat compartment yung kanilang fuel placement. Pero unfortunately, lamang pa rin ulit dito sa fuel consumption si Honda Click 160 na merong 46.7 kilometers per liter. Samantalang kay Yamaha Lexi naman is 43 kilometers per liter yung kanilang fuel consumption estimation. In which, if magto-total tayo, meron tayo ditong 256.85 kilometers of total estimated range for the Honda Click 160, samantalang kay Yamaha Lexi naman is 180.6 kilometers ang total estimated range niya. So medyo mas malayo tayo dito ng mararatnan for the Honda Click 160, mga boss, ano? So for me, panalo dito si Honda Click 160. Pero if ang gulay board naman yung pag-uusapan, dito naman tayo lumamang slide for the Yamaha Lexi because both of these motorcycles ay meron ng gulay board. However, for the Yamaha Lexi, meron itong kalamangan sa kanyang footrest extension, which means makakapagdagdag ito ng relaxation pag dadalhin natin ito sa long rides. Now, when it comes to auto start stop system naman, mga bossing, meron tayo dito for both. Ang tawag kay Honda Click 160 is ISS or idling stop system, tapos for the Yamaha Lexi naman is SSS or stop and start system. Maganda tong feature na to, mga boss, kasi if naka full stop tayo sa medyo matraffic na daan, the engine will automatically shut down para naman makapagdagdag tipid sa mga fuel efficiency natin. Pero dito naman lumamang si Yamaha Lexi kasi meron na itong built-in hazard switch na kahit pa upgraded na si Honda Click 160, wala siyang built-in hazard switch. Especially if merong mga emergency, malaking tulong talaga tong built-in hazard switch. Pero at least naman dito sa tubeless tires, both naman for these motorcycles ay naka-tubeless tires na. Magandang feature ito, mga bossing, kasi if ever nagkaroon tayo ng aberya, mga boss, na especially sa mga gulong natin, tubeless tires are easier to repair kasi and i-troubleshoot compared sa mga tube type na gulong. But when it comes to phone connectivity, dito naman lumamang si Yamaha Lexi. Meron na kasi itong ino-offer na Yamaha Motorcycle Connect or Y Connect app sa mga mobile application
versions na nakakapagdagdag ng turn-by-turn navigation, call and SMS notification, yung mga last park notification, yung mga ganong klaseng experience na makukuha mo sa motorsiklong ito compared kay Honda Click 160 na walang Honda Road Sync or other else na mobile application na makakapagdagdag intuitive sa motorcycle experience mo. And lastly, when it comes to customizations, makikita natin dito na nakuha natin ditong picture is from the previous Honda Click 160, but there's a big assumption for me mga bossing that the Honda Click 160 will still have the same bolts na naikabit dito sa older version niya na Honda Click 160 na currently andito sa Pinas. Samantalang kay Yamaha Lexi is top box capable na rin siya. So even if wala siyang masyadong spacious na underseat compartment mga boss, bumabawi din naman if ever lalagyan mo ito ng top box. So for both of these motorcycles, panalo ta dito for both. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang specs and key features. Makikita natin dito na si Honda Click 160 ay merong 156.9cc na displacement na naka-single cylinder na 155cc single cylinder din naman for the Yamaha Lexi. Pareho naman tayo dito ng power for both of these motorcycles na 15.2 horsepower pero 8,500 RPM naman for the Honda Click 160 na 8,000 RPM lang for the Yamaha Lexi. Torque naman natin dito lamang si Yamaha Lexi na 14.2 Nm at 6,500 RPM na 14.0 Nm at 6,500 RPM lang for the Honda Click 160. Dito naman lumamang si Honda Click 160 na mayroong 12.0:1 na compression ratio and 11.6:1 lang for the Yamaha Lexi. And lastly, lamang ulit si Honda Click 160 sa bore stroke na 60/55.5 na 58/58.7 naman for the Yamaha Lexi. Numbers wise, hindi naman sila nagkakalayo. Depende na lang talaga sa'yo alin yung mas mapipilian mo if spreadsheets yung pag-uusapan. Kaya naman bago natin pag-usapan ang key features, pag-usapan muna natin kanilang dimensions. Lamang dito kaunti sa seat height si Honda Click 160 mga boss na mayroong 778mm na seat height for the Honda Click 160 na 770mm lang for the Yamaha Lexi. So if Pinoy height average yung pag-uusapan, mas mababa si Yamaha Lexi 155, which means mas makakadagdag ito ng confidence when it comes sa pag-upo ng mga motorsiklong ito. Lamang naman ulit si Honda Click 160 sa ground clearance na mayroong 138mm na 135mm lang for the Yamaha Lexi. Pero dito naman lumang si Yamaha Lexi na mayroong 1,350mm na wheelbase na 1,277 lang for the Honda Click 160. Pareho na nga palang 14-inch yung mga gulong nila, however 90/90 lang yung front tires dito kay Yamaha Lexi na 100/80 na for the Honda Click 160. So medyo malapad kaunti kasi 100/80 na for the Honda Click 160. Tapos 120/70 naman yung kanyang rear tires na 100/90 naman for the Yamaha Lexi. All in all design, I think it really is just up to you alin dito yung sa tingin mong mas magagandahan ka sa dimensions, because for me, gusto ko dito si Honda Click 160 but you'll never go wrong pa rin naman for the Yamaha Lexi. Pero dito na tayo mag-usap when it comes to key features. Makikita natin dito for the Honda Click 160, meron itong single channel ABS para sa kanyang ABS model mga bossing disc brake na sa harap at sa likod if ang ABS model yung pipiliin mo. Tapos ang CBS model naman for the Honda Click 160 Evo is disc brake sa harap tapos drum brake sa likod. Meron naman yung CBS or combi brake system. Samantalang kay Yamaha Lexi mga bossing, no ABS tayo dito. Naka disc brake sa harap tapos naka drum brake naman sa likod. Pero if makikita mo, they almost have the same key features mga bossing. Meron tayong ACG starter dito for both na SMG starter ang tawag kay Yamaha Lexi. Pareho naman tayo dito merong auto start stop system for both. Pareho tayo dito naka monoshock. Pero unfortunately sa Honda Click 160 wala tayong ganitong upgrade for the Yamaha Lexi, na si Yamaha Lexi kasi mga boss meron siyang abang na pangalawang rear suspension para magkaroon ka ng chance na ipa-customize ito into dual rear shock suspension. Pareho na nga pala sila dito liquid cooled mga boss pero hindi ko lang nalagay for the Honda Click 160. Kaso nga lang specs wise wala pang keyless na linabas dito for the Yamaha Lexi na meron ng keyless for the Honda Click 160. Pareho na nga pala silang 4 valves dito. So if naghahanap ka ng dulo, mabibigay naman itong mga motorsiklong ito both sa iyo. Meron nga lang itong dagdag na traction control for the Honda Click 160 together with the single channel ABS na na-mention natin kanina. Pareho nga pala sila dito merong CVT Auto, so goods tayo dyan. Meron namang Honda ESP Plus for the Honda Click 160 na Yamaha Blue Core with VVA for the Yamaha Lexi. And lastly, yung kanilang total estimated range, again meron itong 256.85
kilometers for the Honda Click 160 na total estimated range naman for the Yamaha Lexi is 180.6. So for the price of 99,900 pesos for the Yamaha Lexi, makikita natin ang kaniyang overview sa kaniyang key features. Samantalang kay Honda Click 160 Evo is apparently wala ito, hindi pa ito available sa Pilipinas. Kaya naman on our final thoughts, the Honda Click 160 and the Yamaha Lexi are great motorcycles to buy, especially in today's day and age. Pero if medyo nagninid ka na talaga ng motorsiklo, you will never go wrong pa rin naman for the Yamaha Lexi if ito yung pipiliin mo ngayon, since meron na itong napakagandang specs to price ratio. For the price of around 99,000 mga bossing, meron ka ng baby maxi scoot ni NMAX, pareho ng lakas, pareho ng bilis, and maybe mas mabilis pa nga for the price that you are paying. Samantalang kay Honda Click 160 naman mga bossing, meron tayo dito ang karagdagang upgrade tulad ng mas makapal na fairing, medyo mas malaki na siya tignan, medyo mas bulky na, nag-improve na yung kanyang torque, pero all in all design, I think, for me, panalo dito si Yamaha Lexi if you're a daily Filipino rider like me na medyo magninid talaga ng hatak, bilis at dulo if ever you're gonna use these motorcycles. Pero you'll never go wrong pa rin naman for Honda Click 160 mga boss kasi for me mga boss na yung height and weight is around 5'10 and weighing around 70 kilos, I think medyo mas babagay sa akin dito si Yamaha Lexi kasi maxi scoot siya. But knowing that meron akong Honda RS125Fi, medyo leaning talaga ako sa Honda kasi naka-experience na ako ng Honda. But other than that, for both of these motorcycles, worth it talaga, alin man dito yung magugustuhan mo. Kaya naman, sana nakatulong tong videong ito para mas makapag-decide ka if you're gonna wait for the Honda Click 160 or you should buy now the Yamaha Lexi, especially if need mo na kumuha. Pero kayo ba mga bossing, alin dito sa tingin nyo ang mas worth it sa pinaghirapan yung pera? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng videos you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.